Ako si Rica, 24 years old, taga Isabela. Simple lang ang buhay namin. Anak ako ng mangingisda at palaging nasa bahay para tumulong kay mama sa tindahan. Hindi ako madalas lumalayo sa baryo namin, lalo na't wala naman kaming pera para gumala. Pero mahilig akong maglakad-lakad sa may gubat tuwing hapon. Yung malapit sa ilog. Tahimik doon, parang nakakawala ng pagod. Sa totoo lang, doon ako madalas nagmumuni-muni. Pero isang hapon, nagbago ang lahat. Habang nangumuha ako ng tuyong kahoy sa may masukal na parte ng gubat, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa likod ko. Noong una, inakala kong hayop lang yon, kaya hindi ko na pinansin. Pero nang lumingon ako, may nakita akong lalaki. Hindi ko siya kilala at halatang hindi siya taga rito. Maputi ang balat niya, masyadong makinis para sa isang taong galing sa probinsya. Mahaba ang buhok niya, pero ayos ang suot, parang galing syudad. Tumitig lang siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Pero hindi rin ako kinabahan agad. May kakaibang katahimikan sa presensya niya. Parang hindi siya nakakatakot, kundi misteryoso. "Ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya, pero tumango lang siya at gumiti ng bahagya. Doon ko unang narinig ang boses niya. Malalim pero malambing. "Oo," sabi niya. "Naligaw lang yata ako. Medyo nahiya pa ako noong una. Kasi sino ba naman ako para tulungan ang isang mukhang mayaman o edukado? Pero hindi ko rin siya maiwan doon. Kaya inalok ko siyang sumama sa amin pansamantala para makakain man lang o makahanap ng masasakyan pa uwi. Doon ko nalaman na ang pangalan niya ay Ellie. Nang makita siya nina mama at papa, medyo nagulat din sila. Pero dahil sanay kami sa mga taong dumaraan sa baryo, pinakain namin siya at pinatulog sa isang bakanteng kubo sa likod ng bahay. Tahimik lang si Ellie, hindi siya madaldal gaya ng ibang lalaking nakilala ko. Pero marunong siya sa maraming bagay, marunong siyang mag-ayos ng bubong, marunong maghilot, at minsan kahit hindi siya tanungin, alam na niya agad kung anong problema. Nakakabighani ang kilos niya. Parang laging maingat at may pinipigil. Kinaumagahan, nakita ko siyang naglalakad sa tabing dagat, nakatingin lang sa alon. Nilapitan ko siya at tinanong kung may balak na ba siyang umalis. Pero ngumiti lang siya at sinabing, "Pwede bang manatili muna kahit ilang araw pa?" Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako agad. Parang may koneksyon kaming dalawa, kahit hindi pa kami nag-uusap ng matagal. Naramdaman kong hindi siya delikado. Kahit kakaiba siya, may kabaitan sa mga mata niya. Mula noon, palagi na siyang nasa paligid. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, tumatahimik tuwing gabi, at palaging nasa ilalim ng puno, sa gilid ng gubat, tuwing dapit hapon. May mga oras na parang ang lungkot-lungkot ng mata niya, lalo na kapag palubog na ang araw. Isang beses tinanong ko siya kung may iniwan ba siyang pamilya. Pero ang sabi lang niya, wala akong pamilyang naghihintay sa akin. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang bata pa niya para magsalita ng ganon. Pero sa loob-loob ko, baka may mabigat talaga siyang pinagdadaanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakilala ko si Ellie. Hindi siya marunong gumamit ng cellphone, hindi rin siya marunong sa teknolohiya. Pero napakaalisto niya sa paligid. Alam niya kung kailan uulan kahit maaraw pa. Alam niya kung anong halamang gamot ang pwedeng gamitin sa sugat o sipon. Naaalala ko pa, isang gabi nilagnat si Papa.
Lahat kami ay balisa. Pero si Ellie, kumuha lang ng dahon sa gubat at gumawa ng parang tsaa. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Papa. Doon ko unang naramdaman ang kakaiba sa kanya. Hindi siya basta-bastang tao. Pero kahit may kutob na ako, pinili ko munang huwag tanungin. Kasi sa totoo lang, masaya ako kapag nandyan siya. At kahit hindi ko pa inaamin, nahuhulog na yata ako sa kanya. Ang hindi ko alam, ang simpleng pakikitungo ko sa kanya noon ay simula pala ng mas malaking lihim na magbabago sa buong buhay ko. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang naging parte ng pang-araw-araw naming buhay si Ellie. Hindi na siya basta bisita, parang kabahagi na siya ng pamilya namin. Si Mama nga, tuwang-tuwa sa kanya dahil laging maasahan sa tindahan. Si Papa naman, kahit tahimik lang, kita ko sa mga kilos niya na respeto na ang tingin niya kay Ellie. Pero sa kabila ng lahat ng kabaitan niya, may mga bagay pa rin akong hindi maintindihan tungkol sa kanya. Halimbawa, wala siyang kwento tungkol sa nakaraan niya. Tuwing tatanungin ko kung saan siya lumaki, anong trabaho niya dati, o kung may pamilya pa siyang naghahanap sa kanya, laging iisa ang sagot niya. Matagal na akong wala sa kanila. Hindi ko na rin siya pinipilit. Kasi baka may trauma o masakit sa loob. Pero ang nakakagulat, kahit walang ka-ID-ID si Ellie, kahit hindi marunong sa modernong bagay, parang hindi siya nababahala. Walang takot. Parang alam niya na kahit saan siya mapunta, makakaraos siya. Pero ang pinakakakaiba, wala siyang cellphone. Noong minsang inabutan ko siya ng luma kong phone para may magamit siya, mumiti lang siya at sinabing, "Hindi ko kailangan yan." Lika, hindi niya raw kailangan tumawag o mag-text. Parang wala siyang iniintay o gustong kontakin. Ako lang ang kinakausap niya araw-araw. Pero hindi lang yon ang napansin ko. Tuwing gabi, lalo na kapag malapit ng full moon, nagiging tahimik siya, mas malalim kaysa sa normal. Nauupo siya sa may ilalim ng puno sa dakuran, nakatingin lang sa buwan, parang may hinihintay. Isang beses, sinundan ko siya, hindi niya alam. Doon ko siya nakita, nakaupo sa lupa, nakapikit. Tapos parang may sinasabi siya, pero hindi ko marinig ng maayos. Ang tono ng boses niya, parang panalangin o sumpa. Hindi ako lumapit. Naramdaman ko kasing hindi ako dapat manggambala. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ningiti lang siya ulit sa akin at sabay sabing, "Magandang umaga, Rika." Pero sa mga mata niya, may pagod, may lungkot. Doon ko napagtanto na kahit gaano pa siya kabait at kahusay, parang palaging may bigat sa dibdib niya. At kung minsan, kapag nagtatawanan kami, bigla siyang tumitigil at napapatitig sa akin, para bang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Naging mas malapit kami habang tumatagal sa mga simpleng lakad sa palengke, sa pagtulong niya sa akin sa paghuhugas ng pinggan, hanggang sa mga tahimik na kwentuhan sa gabi habang nasa balkonahe kami. Hindi ko na rin maitago sa sarili ko, mahal ko na siya. Pero ayokong magsalita nang hindi ako sigurado sa nararamdaman niya. Hanggang isang araw, may dala siyang kwintas. Simple lang, may bilog na pendant na parang gawa sa kahoy, pero kumikislap kapag natatamaan ng ilaw. Inabot niya to sa akin. "Para sa'yo," sabi niya. "Bakit?" tanong ko habang hawak ko yung kwintas. "May ibig ba itong sabihin?" Tumango siya. "Rika, may mga bagay akong hindi ko kayang ipaliwanag pa ngayon, pero gusto ko lang malaman mo na kahit hindi ko masabi lahat, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili."
Parang tumigil ang mundo sa sinabi niya. Hindi niya direktang sinabi na mahal niya ako, pero sapat na yon. Sapat para umapaw ang tibok ng puso ko. At sa dami ng tanong ko, sa dami ng bagay na gusto kong malaman tungkol sa kanya, sa oras na yon, pinili kong paniwalaan na kahit anong sikreto meron siya, totoo ang nararamdaman niya sa akin. Pero sa likod ng lahat ng yon, hindi ko alam. Unti-unti na palang binubuksan ni Ellie ang pinto sa isang mundong hindi ko pa handang pasukin. Isang mundong puno ng lihim, sumpa at kapalit. Ang alam ko lang nagsisimula pa lang ang totoong kwento namin. Isang gabi, habang maulan at malakas ang hangin, nawalan kami ng kuryente sa buong baryo. Kami ni Ellie magkasama sa kusina noon, nag-aayos ng mga kandila, habang si Mama at Papa ay nasa kabilang bahay ni Aling Liza para tumulong sa pag-aalaga ng may sakit na bata. Tahimik lang kami habang umiihip ang hangin sa mga bintana. May mga pagkakataon na magtatama ang tingin namin, pero agad niya ring iniiwas. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "Rika, pwede da kitang halikan?" Napatigil ako. Hindi dahil sa ayaw ko, pero dahil bigla. Hindi ko inasahan. Tumango lang ako, at sa pagitan ng mga patak ng ulan, hinalikan niya ako sa labi. Hindi iyon bastos, hindi rin madalian. Maingat, mainit, at para bang sa sandaling yun, nawala lahat ng ingay sa paligid. Parang kami lang dalawa ang nandoon. Parang may hinawakan siyang parte ng puso ko na matagal ko nang kinikimkim. Pagkatapos ng halik na yon, umupo siya sa harap ko at kinipigan ako ng matagal. "Rika," sabi niya, "mahal kita. Pero may mga bagay akong hindi mo pa kayang maintindihan ngayon." Napakunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Hindi ko pwedeng sabihin lahat, pero kapag pinili mo akong mahalin, may mga bagay kang hindi na pwedeng bawiin," sagot niya. Akala ko noon, drama lang niya yon. Parang lalaking may madilim na nakaraan o nabigong pag-ibig. Pero ramdam ko sa tono ng boses niya na hindi simpleng babala yon. Parang may bigat, hindi ako agad sumagot. Pero sinabi ko lang, "Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na ngayon. Hindi ko kailangang maintindihan lahat. Basta totoo ka sa akin." Ngumiti siya, pero yung ngiting may lungkot. Minsan, ang katotohanan, hindi basta sinasabi. Pinipili kung kailan at paano. Pero salamat, Rika. Kasi kahit hindi ko pa kayang ilahad ang lahat, tinatanggap mo ako. Bago siya matulog, inabot niya ulit sa akin ang kwintas. "Huwag mo tong aalisin. Kahit kailan, bilin niya." Simula ng gabing yon, mas naging malalim ang koneksyon namin. Pero kasabay ng lalim na yon, may mga kakaibang bagay na rin akong naramdaman. Tuwing suot ko ang kwintas, pakiramdam ko laging may tumitingin sa akin. Tuwing gabi, nananaginip ako ng kakaiba. Parang nasa gitna ako ng kagubatan, may tinig ng babae na bumubulong. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Alam mo ba kung sino ang pinili mong mahalin?" Hindi ko makilala ang mukha niya. Laging nakaputi, nakatalikod, at nawawala bago ako magising. Sa una, inisip ko na baka guni-guni lang. Pero naging sunod-sunod na ang panaginip. Isang beses, pagbangon ko, may gasgas ako sa braso. Manipis lang, pero parang galos ng mga tinik. Nang tanungin ko si Ellie tungkol dito, bigla siyang nanahimik. Tiningnan lang niya ang sugat at bumulong. Humihigpit na ang oras. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Maya-maya, dumating si Papa. Pawis na pawis. Nilalagnat siya at naninginig. Sabi niya, kaninang madaling araw, parang may malamig na hangin na pumasok sa kwarto nila. At pagmulat niya, may aninong tumayo sa paanan ng kama. Agad kaming nagpunta sa health center. Pero kahit anong gamot, hindi bumababa ang lagnat ni Papa. Si Mama, balisana.
Ako naman, takot na takot sa kung anong nangyayari. At si Ellie, bigla na lang nawala. Ilang araw siyang hindi umuwi. Wala siyang paalam, wala ring bakas kung saan siya pumunta. Tulad ng biglaan niyang pagdating, bigla na lang siyang nawala. Halos mabaliw ako, kakaisip kung anong nangyari sa kanya. Pati si Mama at Papa, nagtatanong na kung may alam ba akong impormasyon tungkol sa kanya. Pero wala. Lalo lang lumalim ang takot ko. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung buhay pa ba siya, o kung totoo ba talaga siya. Hanggang sa isang gabi, habang nasa labas ako at umiiyak sa ilalim ng buwan, may narinig akong pamilyar na boses. Rika, lumingon ako. Si Ellie, basang-basa sa ulan, maputla, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiiyak. Hindi na kita pwedeng iwan, pero kailangan mo nang malaman ang lahat, sabi niya. Ang sumunod niyang sasabihin, ang magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko sa mundo. Hindi ako agad nakakilos nang marinig ko yon mula kay Ellie. Tumayo siya sa harapan ko habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa balat namin. Nanginginig siya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang isusunod niya. Rika, sabi niya, hindi ako tulad ng inaakala mong tao. Napatitig ako sa kanya. Sa dami ng beses na naramdaman kong kakaiba siya, ngayon lang niya to aaminin. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Umupo siya sa may gilid ng bato at sa unang pagkakataon nakita ko siyang tuluyang bumigay. Para siyang batang nawalan ng direksyon. Hindi ako isinilang tulad ng ibang tao. Ako ay isang nilalang mula sa kabilang mundo, mula sa mundo ng mga engkanto. Sa totoo lang, gusto kong matawa. Gusto kong isipin na baka nababaliw na siya. Pero hindi ako makatawa. Dahil sa puso ko alam kong hindi siya nagsisinungaling. Naramdaman ko simula pa noon na hindi siya pangkaraniwan. Sinabi niyang dati siyang prinsipe sa kanilang mundo, pero dahil sa isang matinding kasalanan, isang paglabag sa kautusan ng kanilang lahi, pinarusahan siya. Hindi siya pinatay. Sa halip, isinumpa siyang maging mortal at ipadala sa mundo ng tao. At ang tanging paraan para makawala sa sumpa ay ang makahanap ng isang mortal na magmamahal sa kanya ng totoo. At handang ipagpalit ang mundong alam niya para sa pagmamahalan nila. Pero may taning, 3 buwan lamang mula nang siya'y gawing mortal. Kung hindi siya mahalin ng tapat sa panahong iyon, tuluyan siyang maglalaho. Hindi lang siya mamamatay, kakalimutan siyang parang hindi siya kailanman umiral. Ang masakit, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung gusto pa ba niyang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Dito lang ako naging totoo, Anya. Dito lang ako nakaramdam ng buhay. Kasi dahil sa'yo, hindi ako makapagsalita. Sa isip ko, paano kung totoo nga lahat ng to? Paano kung lahat ng panaginip ko, yung babaeng bumubulong sa akin gabi-gabi, yung biglang lagnat ni Papa, yung sugat sa braso ko, lahat pala yun ay babala. Napayuko ako at napahawak sa kwintas na ibinigay niya sa akin. Noong hinawakan ko ito, parang may init na dumaloy mula sa palad ko papunta sa dibdib ko. Parang kinikilala ako ng bagay na yon. Hindi mo kailangang paniwalaan ako ngayon. Dagdag pa niya. Pero mangyari man o hindi ang sumpa, gusto kong malaman mo na totoo ang nararamdaman ko. Matagal akong tahimik. Hindi ko alam kung dahil sa gulat, sa takot, o sa dami ng emosyon na sabay-sabay kong nararamdaman. Pero isa lang ang malinaw. Hindi ko kayang mawala siya. Kinabukasan, dumiretso ako sa simbahan. Hindi para magdasal lang, kundi para maghanap ng sagot. Doon ko nakausap si Sister Lourdes. Matagal na siyang madre at kilala sa baryo bilang isang taong may malalim na pananalig. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Ellie, bigla siyang natigilan. Ellie, sabi niya,
Matagal na panahon na naming naririnig yang pangalan na yan. Sa mga alamat, sa mga engkanto. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang aklat. Doon, sa gitna ng pahina, may larawan ng isang nilalang. Mahaba ang buhok, may suot na bilog na pendant. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat. Elian, ang prinsipe ng silangang kagubatan, isinumpa sa pagiging mortal hanggat hindi niya matutunang umibig ng tapat. Napasinghap ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Elian, Eli, sabi nila kung sino man ang mortal na magmamahal sa kanya, kailangang piliin niyang talikuran ang mundo niya para sumama sa mundo ng mga nilalang. O kung hindi man ay makikita niya kung taano ito mawawala sa kanyang harapan at hindi na muling maalala kahit kailan. Dagdag ni Sister Lourdes. Niyakap ko ang aklat at humikbi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o kung dapat ba akong umasa. Pag-uwi ko, nandoon ulit si Ellie, nakaupo sa likod ng bahay. Tila hinihintay ako. Walang salita. Pero nang makita ko siya, bigla akong naiyak. Tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kung totoo man lahat ng sinabi mo, bulong ko, bakit ako ang pinili mo? Hinawakan niya ang pisngi ko at sinabing, kasi ikaw lang ang tumingin sa akin na para bang may karapatan akong magmahal. Mula sa araw na yon, alam kong hindi na ako basta simpleng babae mula sa baryo at ang lalaking minahal ko ay hindi lang basta isang lalaki. Isa siyang nilalang na pinagkaitan ng pag-ibig. At ngayon, nasa akin kung ililigtas ko siya mula sa sumpa o hahayaan siyang tuluyang mawala. Mula nung araw na yon, hindi na naging katulad ng dati ang mga araw ko. Kahit tinanggap ko na si Ellie, kahit naniwala ako sa lahat ng sinabi niya tungkol sa pagiging engkanto niya, aminado akong marami pa rin akong tanong. Pero sa halip na tanungin siya, pinili kong hanapin ang mga sagot sa sarili kong paraan. Naging pakiramdam ko kasi, may mga bagay na mas mainam na akong makaalam muna bago ko siyang harapin ulit. Lalo na tuwing tinitingnan ko siya, kita sa mukha niya na parang nauubos na ang oras. Isang umaga, habang nag-aayos ako sa tindahan ni Mama, may dumaan na matandang babae, si Lola Enchang, yung albularyong minsan na ring tinuluman si Papa noon. Kilala siya sa mga kwento ng kababalaghan, pero bihira siyang makialam sa buhay ng may buhay. Pero sa araw na yon, bigla niya akong tinawag. Rika, sabi niya, huwag mong babaliwalain ang mga panaginip mo. May tinig na gustong magpaalala sa'yo. Hindi lahat ng iniibig ay dapat manatili. Kinilabutan ako. Hindi ko pa man bilabanggit ang tungkol kay Ellie. Alam na agad ni Lola Enchang. Inala niya ako sa bahay niya sa dulo ng baryo. Mababa ang bubong, makapal ang mga dahon at halaman sa paligid. Amoy insenso at dahon ng sambong sa loob. Pinaupo niya ako sa harap ng altar at inilabas niya ang isang lumang aklat, parang katulad ng ipinakita sa akin ni Sister Lourdes, pero mas luma, mas dilaw na ang mga pahina. Binuklat niya ito sa gitna at doon ko nakita ang isang pahina kung saan may nakaguhit na lalaking may mahaba ang buhok. Suot ang parehong kwintas na binigay sa akin ni Ellie. Ang prinsipe ng silangang gubat, sabi ni Lola Enchang. Ang sinumpang engkanto na isinumpa ng kanyang sariling lahi dahil sa pagmamahal sa isang mortal. Binasa niya sa akin ang buong kwento, isang engkanto na nadmahal ng babaeng tao. Pero nang mabuking ng reyna ng mga engkanto ang relasyon nila, pinutol ang ugnayan nila at pinarusahan ng prinsipe na maging mortal. Sinabi pa sa aklat,
na kung hindi niya mahanap ang mortal na magmamahal sa kanya ng wagas at handang isakripisyo ang lahat, mawawala siya sa mundo ng tao at sa alaala ng lahat ng nagmahal sa kanya. Doon ko naisip, kaya pala ganoon ang panaginip ko. Kaya pala may babaeng paulit-ulit na bumubulong sa akin. Hindi siya nananakot. Nagsasabi siya ng totoo. Nagsusumikap siyang ipaalala kung gaano kabigat ang magiging kapalit ng pagmamahal ko kay Ellie. Kasi kung pipiliin kong mahalin siya hanggang dulo, baka mawala lahat ng meron ako ngayon. Ang pamilya ko, ang buhay ko, ang mundong kinagisnan ko. Hindi ako agad umuwi. Umupo muna ako sa ilalim ng punong mangga sa may bukid. Tahimik lang. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kwintas. Tiningnan ko ito ng maigi. Hindi ito basta alahas. Para siyang may buhay. Kapag inipit ko sa palad ko, nararamdaman kong umiinit ito. Parang may pulso. Parang tumitibok. Doon ako nataramdam ng takot. Kasi ang isang bagay na dati ay regalo ng pagmamahal, ngayon ay paalala na bawat sandali ay lumalapit sa wakas. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Ellie sa likod ng bahay, nagwawalis. Ngumiti siya sa akin, pero bakas ang pagod. Napasyal ka raw kay Lola Enchang, bungad niya, pero hindi siya galit. Alam ko na balang araw, hahanapin mo ang katotohanan. Hindi ko sana gustong ikaw pa ang magsaliksik, pero hindi ko rin kayang itago sa iyo ang sarili ko habang papalapit na ang huling buwan. Umupo kami sa lilim ng puno at doon niya ipinaliwanag ang lahat. 3 buwan lang ang taning ko, 1 buwang natitira. Kapag dumating ang araw na yon at hindi pa buo ang desisyon mo, mawawala ako. Hindi lang basta mamatay. Mawawala. Sa lahat. Wala ni isa ang makakaalala sa akin. Pati ikaw. Babalik ang mundo sa dati. Parang hindi ako dumaan. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako sa galit, sa takot o sa lungkot. Bakit ako? Bakit sa dinami-rami ng tao, ako ang napili mo? Tanong ko. Sagot niya, kasi ikaw lang ang nakita ko na may pusong handang umunawa. Kahit hindi mo pa alam ang buong kwento. At ngayon, nasa iyo na ang pagpili. Kung pipiliin mo ako, may mundo akong ipapakita sa iyo. Pero kailangan mong iwan ang lahat ng alam mong totoo. Sa gabing yon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang pamilya ko, ang baryo, ang simpleng buhay na meron ako. Pero paulit-ulit ding bumabalik sa isip ko ang mga mata ni Ellie. Kung paanong sa likod ng lahat ng hiwagang bumabalot sa kanya, nandoon ang lalaking totoo ang pagmamahal sa akin. At sa huling gabing yon, sa panaginip ko, hindi na tumalikod ang babaeng nakaputi. Humarap siya sa akin, siyawak ang parehong kwintas, at sa tinig na puno ng lungkot at pangunawa, bumulong siya. Hindi kanya pipilitin, pero kung pipili ka, kailangang buo. Pagmulat ko ng mata, ramdam kong hindi na ito basta kwento ng kababalaghan. Isa na itong desisyong magtatakda kung kanino ko ipagkakatiwala ang kinabukasan ko, sa mundong kilala ko o sa mundong hindi ko alam pero andoon ang taong mahal ko. Makalipas ang ilang araw, parang lahat ng tao sa paligid ko ay nagpatuloy lang sa normal na buhay nila. Pero ako, parang naiwan sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang bawat araw na parang may pabigat sa dibdib ko. Si Ellie, kahit alam kong hirap na rin siya, pilit pa ring pinapakita na ayos lang siya. Nagtutulungan pa rin kami sa mga gawaing bahay. Minsan naglalakad kami sa tabing dagat. At kapag gabi, nauupo lang kami sa ilalim ng bituin, parehas tahimik. Wala masyadong sinasabi, pero ramdam naming pareho na may dumarating na hangganan. Isang gabi, habang pareho kaming nakaupo sa may kubo,
Nilabas niya ang isang maliit na parang sisidlan ng langis na gawa sa kahoy. Inabot niya ito sa akin. "Ano to?" tanong ko. "Alaala," sagot niya. "Kapag dumating ang oras na kailangan kong mawala, itatabi mo yan. Wala ka nang maaalala, Rika. Pero kahit wala kang tanda, ang sisidlan na yan ang magiging tanda ng totoo mong naramdaman." Napatingin ako sa kanya. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko habang hawak yung kahoy. "Bakit mo sinasabi to ngayon?" tanong ko, halos pabulong. "Kasi 1 linggo na lang ang natitira," sagot niya, hindi makatingin sa akin. "At kapag dumating ang 9 na gabi mula ngayon, at hindi mo pa rin ako pinipili, mawawala ako sa mundong ito at sa puso mo." Hindi ko alam kung papaano ko siya tiningnan. Galit ba ako? Malungkot? Takot? Hindi ko rin alam. Pero sa halip na umiyak ako, pinilit kong intindihin kung gaano kabigat para sa kanya ang paghihintay. Isang tao na hindi talaga tao, isang nilalang na binigyan ng pagkakataong magmahal bilang mortal, pero may taning ang bawat hakbang. At ako ang pinili niyang pagmulan ng pag-asa. Kinabukasan, nagpasyal ako sa kabilang bayan. Kailangan kong mapalayo kahit saglit. Doon ko pinuntahan ang isang lumang tindahan ng aklat, yung minsang naikwento ni Papa na may mga librong hindi basta-basta nabibili sa kung saan-saan. Hinanap ko ang seksyon ng mga alamat at lumang kwento, at doon ko nakita ang isang makapal na librong tinatawag na Mga Lihim ng Gubat at Lalim. Binuklat ko ito at halos manginig ang katawan ko nang makita ko na naman ang larawan ni Ellie o si Elian. Pero ngayon, mas buo ang kwento. Dati pala siyang tagapagmana ng korona sa silangang kagubatan ng mga engkanto. Pero hindi niya gusto ang pamumuhay sa ilalim ng mga batas na itinakda ng reyna. Ang sariling ina, naghanap siya ng kalayaan at doon niya unang minahal ang isang mortal. Maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi siya pinayagang manatili. Pinarusahan siya at ang parusang yon ang naging daan para maging mortal siya ngayon. Pero ang hindi ko alam, may nakasulak pa sa ilalim ng pahina na halos burado na sa tanda ng panahon. Kung ang mortal na kanyang iibigin ay pipiliing isuko ang sarili sa daigdig ng mga engkanto, ang sumpa ay mapuputol. Ngunit ang daigdig na iyon ay hindi lang basta kadandahan. Ito ay sakripisyo, pagkakalimot sa dating buhay at muling pagkakasilang sa panibagong pagkatao. Napaupo ako sa gilid ng estante. Ibig sabihin, kung pipiliin kong mahalin si Ellie ng buo, kailangan iwan ko ang lahat, pamilya ko, buhay ko, lahat ng alam ko. At kung hindi mawawala siya, walang gitna, walang kompromiso. Nang makauwi ako, hindi ko alam kung anong unang sasabihin kay Ellie. Pero nang makita ko siya sa harap ng bahay, nakatingin lang siya sa palubog na araw. Parang alam na niya ang naging pasya ko, kahit hindi pa man ako nagsasalita. Umupo ako sa tabi niya at matagal kaming walang imikan. Hanggang sa bumulong siya, "Handa na ako kahit anong piliin mo." Tumingin ako sa kanya, sabay sabing, "Pero ako, hindi pa." Inabot ko ang kamay niya at pinisil ito ng mahigpit. "Bigyan mo pa ako kahit ilang gabi. Hindi dahil nagdadalawang isip ako kung mahal kita. Alam kong mahal kita. Pero hindi madali yung kapalit." Tumango siya. Alam ko. Kaya nga hindi ko pinilit. Pero habang hindi pa dumadaing ang 9 na gabi, aasa pa rin ako. Sa gabing iyon, panaginip na naman ang bumisita sa akin. Pero ngayon, mas malinaw na. Ang babaeng nakaputi ay hindi na misteryoso.
Siya ay may mukha at ang mukha niya kapareho ng akin. Ang sarili kong anyo pero mas matanda. Parang ako sa hinaharap. Lumapit siya sa akin. Nilapitan ako at bumulong ng, "Hindi lahat ng masaya ay madali, pero lahat ng totoo may kapalit." Pagmulat ko, basa na ang pisngi sa luha. At ang natitirang 6 na gabi ay nagsimula ng umandar. Simula nung panaginip na yon, parang may nabuksan na parte ng isip ko na dati ay sarado. Habang lumalapit ang 9 na gabi, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng bawat araw. Hindi na sapat ang mga simpleng lakad ni Ellie at ako sa tabing dagat. Hindi na rin sapat ang mga tahimik naming gabi sa ilalim ng mga bituin. Parang bawat kilos, bawat salita, may kaakibat na paalam. Kahit hindi namin direktang pinag-uusapan, pareho naming alam, konti na lang ang oras. Sa loob ng 5 araw, halos hindi ako lumalabas ng bahay, maliban na lang kung kasama ko si Ellie. Ang mga tanong sa isip ko, hindi na tungkol sa kung totoo ba siyang engkanto o hindi. Alam ko na ang sagot doon. Ang tanong ko na lang, handa ba akong mawala sa mundong ito? Handa ba akong talikuran ang pamilya ko, ang baryo, ang mga alaala ng pagkabata, kapalit ng pag-ibig sa isang nilalang na ang buong pagkatao ay nasa pagitan ng panaginip at katotohanan? Isang gabi, habang magkahawak kami ng kamay sa ilalim ng puno akasya, humarap sa akin si Ellie. "May huling bagay akong dapat ipakita sa'yo," sabi niya. "Ngayon na?" Tanong ko. Tumango siya. "Ngayon. Kasi kung hindi mo ito makikita, hindi ka makakagawa ng desisyong buo." Dinala niya ako sa gubat. Hindi yung malapit sa amin, kundi yung pinakamalalim, yung pinaniniwalaan ng mga matatanda na may mga nilalang. Wala kaming dalang ilaw, pero nakakagulat, hindi ko naramdamang madilim. Parang may sariling liwanag ang paligid. Habang palalim kami ng palalim, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga dahon ay tila mas berde kaysa normal. Ang hangin ay malamig pero hindi nakakakilabot. At may mga bulaklak na hindi ko pa kailanmang nakita sa buong buhay ko. Maya-maya, huminto si Ellie. "Huwag kang matakot," bulong niya. Hinawakan niya ang kwintas ko at sa loob ng ilang segundo, nagliwanag ito. Sa harapan namin, unti-unting bumukas ang lupa. Hindi yung parang delubyo, kundi parang may pintuang dahan-dahang bumubukas. Sa loob nito, may hagdan pababa at mula roon, may liwanag na parang tubig na kumikislap sa ilalim. "Dito mo makikita ang mundo ko," sabi ni Ellie. "Pero hindi mo kailangan bumaba ngayon. Sa halip, isa lang ang kailangan mong gawin. Pumikit ka at hayaang makita ng puso mo ang magiging buhay mo kung pipiliin mo ako." Pumikit ako at sa isang iglap, para akong dinala sa isang panibagong mundo. Doon, nakita ko ang sarili kong nakasuot ng kakaibang damit, puting telang malambot at humahaplos sa balat, parang gawa sa ulap. Nasa gitna ako ng kagubatan, pero ang kagubatan ay buhay. Mga puno na humihinga, mga ilog na may kulay asul na halos parang kristal. Doon si Ellie, nakangiti, suot ang dati niyang anyo. Mas makapangyarihan, mas maliwanag ang presensya niya. Isa na siyang ganap na engkanto. At ako'y kasama niya. Hindi bilang tao, kundi bilang bahagi ng mundong iyon. Pero kasabay ng kagandahang yon, may isang tanong na hindi nawala sa isip ko habang nandoon. Nasaan sina mama? Nasaan si papa? Nasaan ang baryo? Walang bakas. Parang naputol ang koneksyon. At ang mas mabigat, hindi ko sila hinahanap doon. Parang hindi ko sila kilala.
Doon ko napagtanto na kung pipiliin ko si Ellie, hindi lang ako lilipat ng mundo. Mawawala rin ang lahat ng alaala ko sa dati kong buhay. Pagmulat ng mata ko, naroon pa rin kami sa gubat. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa kwintas. Lahat ng yon, totoo? Tanong ko. Tumango siya. Totoo. At kung pipiliin mo ako, yon ang magiging buhay natin. Pero kung pipiliin mong manatili sa mundong ito, hihintayin ko na lang ang gabi ng paglaho. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming magkayakap sa gitna ng gubat. Pero ang tiyak ko, yun ang pinakamasakit na yakap na naranasan ko. Kasi habang mas lalong pinapatatag ng pagmamahal namin ang isa't isa, mas lalong lumalapit ang araw ng paghihiwalay. Pagbalik namin sa bahay, hindi na kami nag-usap. Tahimik na lang kami, pero punong-puno ng damdamin ang bawat sulyap, bawat hawak, bawat paghinga. Sa kama ko, hindi ako nakatulog. Ang sisidlan na binigay niya, inilapag ko sa tabi ng unan ko. Tinitigan ko ito buong magdamag. Sa loob ng maliit na kahong iyon, andun ang posibilidad na sa oras na hindi ko siya piliin, mabubura siya sa isip ko. Pati alaala. Parang hindi siya kailanman naging parte ng buhay ko. Pero ang mas nakakatakot, ang isipin na baka isang araw habang nakatingin ako sa dagat, mararamdaman kong may kulang, pero hindi ko alam kung ano. At sa loob-loob ko, baka ang kulang na yun ay si Ellie. At ako, hindi na siya kilala. 3 gabi na lang ang natitira. 3 gabing kailangan kong magpasya kung pipiliin ko ang mundong hindi ko alam o ang buhay na alam ko pero walang Ellie. 2 gabi bago ang ikasiyam na gabi, hindi na ako mapakali. Sa araw, pilit kong pinakikitungo ang normal na takbo ng buhay. Tumutulong kay mama sa tindahan, naglalaba, tumatawa kahit pilit. Pero sa loob ko, para akong naghihintay ng isang dulo. Parang lahat ng nangyayari sa paligid ay paunti-unting nawawala sa kulay. Si Ellie naman, tahimik lang. Hindi na siya nagtatanong. Hindi rin niya ako kinukulit kung anong desisyon ko. Pero sa mga mata niya, alam kong umaasa pa rin siya kahit ayaw niyang ipakita. At yon ang mas masakit. Yung makita mo ang taong mahal mo, hindi sigurado kung dapat pa ba siyang mangarap. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig lang ako sa kisame. Hawak-hawak ko ang sisidlan na ibinigay niya. Pinipilit kong buuin sa isip ko ang 2 posibilidad. Una, mananatili ako sa mundo ng tao, kasama ang pamilya, ang mga alaala, ang pagkatao ko bilang si Rika na lumaki sa baryo. May simpleng buhay pero alam kung sino siya. At pangalawa, sasama ako kay Ellie. Iiwan lahat, magiging iba, pero magiging buo ang pagmamahalan namin. Pero ang tanong na paulit-ulit kong binabangga sa sarili ko, kaya ko ba? Pagdating ng hating gabi, bumangon ako. Isinuot ko ulit ang kwintas at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lakad lang ako ng lakad hanggang mapunta ako sa gubat kung saan niya ako umunang dinala. Doon ko siya nakita, nakaupo sa bato, nakatingin sa buwan. Hindi na siya nagulat nang makita ako. Parang alam niyang darating ako. Rika, sabi niya habang papalapit ako, alam kong mahirap, hindi kita pinipilit. Tumabi ako sa kanya. Tahimik lang kami. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. Ngayong gabi, may pagkakataon kang sumama sa akin. Hindi pa ito huli. Kung papayag ka, ngayong gabi ko bubuksan ang daan. Pero kung hindi mo pa kaya, hindi kita pipilitin. Ang susunod na pagkakataon
ay sa mismong gabi ng ikasyam. Pero sa gabing yon, wala nang balikan. Kapag hindi mo ako pinili, mabubura na ang lahat. At ikaw, babalik sa mundong walang ako. Napaluha ako. Hindi ko mapigilang isipin na sa lahat ng pwedeng mangyari sa mundo, ito pa yung naranasan ko. Mahalin ang isang nilalang na hindi ko dapat minahal, pero piniling mahalin ako sa kabila ng lahat. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ko. Tumango siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang init ng katawan niya, ang tibok ng puso niya. Lahat yon, ramdam ko. Totoo siya. Hindi siya panaginip. Hindi siya kathang-isip. Isa siyang engkanto na nagmahal na saktan at ngayon humihiling ng pag-ibig pabalik. Pero habang yakap ko siya, doon ko naramdaman ang pinakamasakit. Ang katotohanang kahit mahal na mahal ko siya, hindi ko pa rin kayang bitawan ang sarili kong mundo. Hindi pa ako handa, sabi ko, halos hindi ko maibuka ang bibig. Mahal kita, pero hindi pa ako buo. Hinawakan niya ang pisngi ko. Pinunasan ang luha ko. Salamat sa katapatan mo, aniya. Mas pipiliin kong marinig yan kesa sa kasinungalingang pilit mo lang akong pinili. Tumayo siya, lumingon sa kagubatan at sabay sabing, hanggang sa ikasyam na gabi, mahal ko. Tapos, parang usok na dahan-dahang nilamon siya ng dilim. Naiwan akong mag-isa, sa gitna ng kagubatan habang umiiyak. At habang tinutuyo ng hangin ang mga luha ko, sinabi ko sa sarili ko, kapag dumating ang huling gabi, kahit masaktan ako, pipili na ako. Kasi hindi pwedeng habang buhay akong nakabitin sa gitna. Kinabukasan, hindi na namin nagkita ni Ellie. Parang nawalan siya ng anyo. Sabi ni Mama, baka daw umalis na siya. Si Papa naman nagtanong kung okay lang ba ako, kasi ilang araw na raw akong tahimik. Hindi ko alam kung paano ko sila papaniwalain sa buong kwento. Kasi kahit ako, nahihirapang paniwalaan kung totoo ba ang lahat ng to. Pero totoo siya. Lahat ng sandaling kasama ko siya. Totoo. At ngayon, isang gabi na lang ang natitira. Isang gabi para piliin kung anong klaseng buhay ang gusto kong simulan. Isa bang buhay na alam ko na? O isang mundong puno ng hiwaga pero kasama ang taong tapat na naghintay? Dumating na ang ikasiyam na gabi. Buong araw akong tahimik lang sa loob ng kwarto. Hindi ako lumabas kahit isang beses. Hindi ko ring nakain ang almusal at tanghalian na dinala ni Mama sa tray. Nakadumaw lang ako sa bintana. Pinapanood ang mga ulap na unti-unting namumuo sa langit. Parang pati panahon alam na may mahalagang mangyayari. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Para akong bata na hinihintay ang resulta ng isang exam na ayaw ko namang kuhanin sa simula pa lang. Pero heto na, wala nang atrasan. Walang ibang pwedeng sumagot ng tanong, kundi ako. 5:00 ng hapon, lumabas ako ng bahay. Hindi ko sinabi kahit kanino kung saan ako pupunta. Bit-bit ko lang ang sisidlan ni Ellie, nakatali sa tela. Nasa dibdib ko pa rin ang kwintas na bigay niya. Saka ako naglakad patungong gubat sa parehong daan na ilang beses na naming nilakaran. Habang papalalim ako ng papalalim, ramdam ko ang pagbabagong unti-unting bumabalot sa paligid. Tumitigil ang huni ng mga ibon, humihina ang hangin at ang mga dahon ay parang natutulala, tahimik. Parang hinihintay rin nila kung ano ang magiging desisyon ko. Pagdating ko sa clearing, doon sa mismong lugar kung saan unang bumukas ang daan papunta sa mundo niya, naroon siya. Nakaupo sa harap ng lumang punong may ugat na parang braso ng tao. Nakatayo siya pagdating ko at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi sigurado kung tatakbo ba siya sa akin o lalayo. Rika, mahina niyang bati. Tumango lang ako, hindi agad makapagsalita. Pinilit kong mumiti,
pero nanginginig ang baba ko. Ngayon ang huling gabi, sabi niya. Tahimik pero buo. Hindi na kita tatanungin kung ano ang pipiliin mo. Dahil anumang sagot mo, tatanggapin ko. Tumango ako, saka ako lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at doon ko naramdaman na hindi lang siya nilalang. Hindi lang siya engkanto. Isa siyang puso na naghintay, na nagtiis, na umasa sa kabila ng lahat ng kahindik-hindik na batas sa mundo niya. Hindi madali ang mga huling araw ko, sabi ko. Ang daming alaala, ang daming bigat, pero alam kong dumating na ako sa punto kung saan kailangan kong pumikit at tumalon o manatili at palampasin ang lahat. Tumitig siya sa akin. Parang gusto niyang pigilan ang luha pero hindi na niya kaya. At mahina niyang tanong. Huminga ako ng malalim. At hindi pa rin ako handang mawala ang sarili ko. Bulong ko. Hindi ko pa kayang iwan sina mama at papa. Hindi ko pa kayang talikuran ang mundong ito. Hindi ko pa kayang maging iba kahit para sa'yo. Tumango siya, mabagal at ngumiti pero may punit sa mata niya. Salamat sa katapatan, Rika. Mas mabuti nang masaktan ako kesa sa piliin mo ako ng may takot. Ang pag-ibig na pinilid ay hindi sapat para sirain ang isang mundo. Biglang lumakas ang hangin. Sa paligid namin, may mga liwanag na nagsimulang sumulpot. Maliliit na hugis, parang alitap-tap na may sarili nilang galaw. Lumutang ang mga iyon sa paligid ni Ellie, habang ang katawan niya ay dahan-dahang lumiliwanag. Hindi nakasisilaw, pero malinaw. Isa-isa nang nawawala ang mga aninong bumabalot sa anyo niya. Parang pinapalitan ng purong liwanag. Sa sandaling mawala ako, Rika, aniya, lahat ng alaala mo sa akin mawawala. Pero ang damdamin, kahit hindi mo maintindihan, mananatili sa puso mo. Minsan, mararamdaman mong may kulang. At sa tuwing mararamdaman mong may hinahanap ka na hindi mo matukoy, ako yon. Napayak ako. Lumapit ako at niyakap siya. Mahigpit. Wala akong ibang nais sa mga sandaling yon kundi manatili. Pero hindi ko pwedeng kunin ang mundong hindi pa ako handa. Pasensya ka na. Bulong ko habang hawak ko siya. Kung may ibang buhay lang sana, kung pwede lang ang pareho. Hinaplos niya ang buhok ko, saka bumulong. Kung may isa pang pagkakataon, hahanapin kita sa kahit anong anyo, kahit sa panaginip lang. At sa huling sandali, hinalikan niya ako sa noo. Mula sa halik na yon, parang may init na dumaloy sa buong katawan ko. Sabay liwanag na bumalot sa paligid. Pumikit ako. At sa mismong oras na pumikit ako, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang presensya niya sa mga bisig ko. Parang usok, parang alon na bumalik sa dagat. Pagmulat ko ng mata, ako na lang ang nandoon. Tahimik ang paligid. Wala na ang mga liwanag. Wala na ang daan. Wala na si Ellie. Tumingin ako sa kamay ko. Wala na ang sisidlan. Wala na rin ang kwintas sa leeg ko. Ngunit ang dibdib ko, mabigat. Parang may bahagi ng puso kong iniwan doon sa gitna ng kagubatan. At sa gabi ng ikasyam, natapos ang kwento naming dalawa. Hindi bilang engkanto at mortal, kundi bilang dalawang pusong hindi nabigyan ng tamang panahon. Pag-uwi ko mula sa gubat, para akong hindi ako. Tahimik lang ako buong gabi. Kahit si Mama, nagtataka kung bakit parang ang lalim ng iniisip ko. Nasa mesa ang hapunan, pero hindi ko man lang nagalaw. Umakyat lang ako sa kwarto at nahiga. Hawak ang unan, nakatingin sa kisame. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Basta pagmulat ng mata ko kinaumagahan, may liwanag na sa labas. May mga huni ng ibon, may amoy ng bagong lutong sinangag. Pero ang puso ko,
bakante, tahimik, parang wala. Bumaba ako. Si mama nasa kusina, nagpiprito ng tuyo. Ang aga mo, bati niya. Mumiti ako, pero tipid lang. Umupo ako sa harap ng mesa at kumain. Nagkwentuhan kami ni mama ng kaunti. Mga simpleng bagay, gaya ng presyo ng bigas at tsismis sa kabilang kanto. Pero habang nag-uusap kami, may napansin ako. Wala si Ellie sa kahit anong alaala ko. Hindi ko na maalala ang mukha niya, ni pangalan niya. Hindi ko na maalala kung paano kami nagkakilala, saan kami unang nag-usap o kung anong klaseng relasyon meron kami. Ang alam ko lang, habang kaharap ko si mama, habang umiinom ako ng kape, may malalim na lungkot sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Parang may nawawala pero hindi ko matukoy kung ano. Ilang araw ang lumipas, unti-unting bumalik ang routine ko. Nagtitinda ulit ako sa tindahan. Tumutulong kay Papa sa pangingisda paminsan-minsan at tuwing gabi, nauupo ako sa ilalim ng punong akasya sa likod bahay. Doon sa lugar na dati ay parang may espesyal na alaala. Pero ngayon, wala akong maisip kung bakit ako palaging nadadala roon. Minsan, habang naglilinis ako ng lumang kahon sa kwarto, may nahulog mula sa loob, isang maliit na kahoy na sisidlan. Hindi ko alam kung kanino, hindi ko rin matandaan kung paano ito napunta sa akin. Pero may kung anong humila sa loob ko para hindi ito itapon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Walang laman. Pero paghawak ko dito, may biglang init na dumaloy sa palad ko, saka isang uri ng kirot na parang biglang bumangon mula sa ilalim ng alaala. May nabubuo, hindi buo, parang guni-guni lang. Isang imahe, isang lalaking nakangiti, nakaupo sa ilalim ng puno, nakatingin sa akin, tapos nawala rin. Napaupo ako sa kama, hawak pa rin ang sisidlan. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong umiyak. Hindi dahil may masama. Hindi ring dahil may alaala akong nawawala. Pero dahil sa puso ko, alam kong may isang mahalagang parte ng buhay ko na hindi ko na maibabalik. Isang pagmamahal na nawala sa dilim. Na hindi ko na matukoy kung kailan nagsimula o kailan natapos. Mula noon, hindi ko na binitiwan ang sisidlan. Laging nasa buwis ako o sa ilalim ng unan ko tuwing gabi. Wala akong paliwanag kung bakit. Pero sa tuwing nahahawakan ko ito, mas nagiging tahimik ang isip ko. Parang sa dami ng tanong sa mundo, ito lang ang tanging bagay na hindi ko kailangang intindihin pero alam kong totoo. Minsan, nauupo ako sa tabing dagat, hinihintay ang paglubog ng araw at sa mga sandaling yon, bigla na lang tumitibok ng mabilis ang puso ko. Parang may darating, parang may babalik, pero walang dumarating. Hanggang isang araw, habang nasa palengke ako at namimili ng gulay, may bigla akong nakasalubong. Isang lalaking pamilyar, pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Maputi, matangkad, may simpleng suot na polo at bit-bit na bayong. Nagkatitigan kami, saglit lang, pero para akong natulala. Sa loob ng ilang segundo, may kakaibang init na bumalot sa akin. Yung tipong parang naaalala ng puso ko, kahit hindi ko matukoy ng isip. Mumiti siya, magaan, tahimik. "Hi," bati niya. "Ako nga pala si Elian." Napangiti ako pabalik. "Rika," sagot ko. Nagkatitigan kami muli. Walang kahit anong bigat o tanong. Pero sa pagitan ng mga mata namin, may katahimikan na para bang sinasabi ng damdamin, "Nagkita ulit tayo." Hindi ko na siya muling nakita matapos nun, pero hindi na mahalaga. Dahil sa puso ko, alam ko na ang ilang pag-ibig, kahit mabura sa alaala,
ay mananatiling buhay sa kaluluwa. At minsan, kahit ang mundo ay gumawa ng paraan para paghiwalayin kayo, babalik pa rin siya sa'yo. Kahit sa pinakatahimik at pinakaordinaryong sandali ng buhay mo. Makalipas ang insidenteng yon sa palengke, ilang araw din akong balisa. Hindi dahil may masamang nangyari, kundi dahil mula nang makita ko yung lalaking nagpakilalang alien, parang may bumalik na tibok sa puso ko na matagal nang nanahimik. Hindi ko siya kilala, pero nang magtama ang mga mata namin, pakiramdam ko kilala ko siya. Hindi sa mukha, kundi sa pakiramdam. Sa init, sa tahimik na koneksyon na hindi mo maipapaliwanag pero hindi mo rin matatakasan. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit kay mama, kahit kay Aling Liza na madaldal. Tinago ko lang sa sarili ko ang kakaibang damdamin na yon. Parang isang lihim na ayaw mong ibahagi kasi baka mawala kong mabanggit. Pero sa gabi ng araw na yon, habang nakahiga ako, hindi ko mapigilang umiyak ng tahimik. Hindi ko nga alam kung bakit ako umiiyak. Hindi ko nga alam kung sino ang iniiyakan ko. Pero ang katawan ko, kusa na lang lumuluha. Ganoon pala yon, no? Kahit hindi mo maalala ang isang tao, kung minahal mo talaga siya, may parte sa'yo na hahanap pa rin. Hindi sa isip, sa puso. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa palengke, sa parehong oras, sa parehong lugar. Baka nandoon ulit siya. At kung sakali, baka makilala ko pa siya ng mas maayos. Hindi ko alam kung anong balak kong itanong, pero pagdating ko roon, wala siya. Ilang araw pa akong pabalik-balik. Minsan nga, kahit wala akong bibilhin, dadalhin ko lang ang bayong at dadaan-daan sa palengke, kunyari nagmamasid. Pero sa totoo lang, umaasa. Umaasa na sana kahit isang beses pa lang makita ko ulit siya. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing palengke, dumaan ako sa tabi ng simbahan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero parang may humila sa akin papasok. Tahimik sa loob, may dalawang matatandang nagdadasal sa harap, pero bukod doon, ako lang mag-isa. Umupo ako sa likod, tumingin sa krus at doon ko unang beses na naitanong ng diretso sa sarili ko. Panginoon. Wala akong nakuhang sagot, siyempre. Pero habang nakayuko ako, may marahang kamay na dumampi sa balikat ko. Paglingon ko, isang batang babae, may dalang bulaklak at ngumiti lang siya sa akin. Sabi po ng nanay ko, kahit hindi mo maalala ang isang tao, basta minahal mo siya, babalik at babalik siya sa puso mo. Saka siya tumakbo papalabas ng simbahan. Naiwan ako roon, natulala. Hindi ko siya kilala. Pero sa boses niya, sa mga salitang binitawan niya, parang may bumukas na pinto sa loob ko. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa baul ko. Doon sa ilalim ng mga lumang damit, hinanap ko yung sisiblan. Nakalimutan ko na halos kung saan ko ito itinago. Pero nandoon pa rin ito, maayos, buo, tahimik. Nang hawakan ko, doon ko na naman naramdaman ang init na tila tumatagos hanggang sa dibdib ko. Walang alaala na bumalik, pero may damdamin, yung tahimik na tibok. Yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa kahit matagal na akong mag-isa. Lumipas ang ilang linggo, buwan. Tila tuluyan nang nawala si Elian sa paligid. Pero sa gabi ng aking 25 kaarawan, habang nakaupo ako sa gilid ng dagat, nakatingin sa bituin, may narinig akong pamilyar na boses. Rika. Paglingon ko, nandoon siya, Elian, nakatayo sa tabi ng puno.
Hawak ang parehong sisidlan na matagal ko nang itinatago. Hindi ko na alam kung paano siya nakarating doon. Hindi ko na rin inisip kung bakit tila hindi siya tumanda. Pero sa mga mata ko, isa lang ang sigurado. Siya yun. Ang lalaking hindi ko maalala, pero alam kong minahal ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. "Hi," sabi ko, nahihiya pa. "Ikaw yung..." Hindi ko na tinuloy. Mumiti siya, sabay sabing, "Alam ko, hindi mo ako naaalala, pero okay lang. Kasi ako, tandang-tanda pa rin kita. At hindi ko na hinihintay na bumalik ang alaala mo. Gusto ko lang malaman nahanap na ulit kita." Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Parang may inangkin ang puso ko na hindi na kayang bawiin ng isip. "Pwede ba tayong magsimula ulit?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya, saka tumango. "Oo, pero this time walang mawawala." At doon, sa ilalim ng gabi, sa harap ng dagat, sa katahimikan ng puso ko, alam kong ang kwentong minsang natapos ay unti-unti nang binubuksan muli. Hindi man namin mabalikan ang lahat ng nawala, pero ang pagmamahalan namin nagsimula na ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng kababalaghan para mapatunayan kung gaano ito katotoo. Simula nung gabing yon sa tabing dagat, naging parang panibagong kabanata ang bawat araw. Wala nang kababalaghan, wala nang sumpa, wala nang akot na baka bigla siyang mawala. Si Elian o Eli ay naroon na, hindi bilang engkanto, hindi bilang nilalang na tinakasan ang kanyang mundo, kundi bilang isang simpleng lalaki na tahimik pero buo ang loob na muling mahalin ako sa paraan ako ang pipili, hindi dahil sa takot sa pagkawala, kundi dahil buo na ang puso ko sa pagpili. Hindi namin minadali ang lahat. Hindi kami biglang naging magkasintahan agad. Sa halip, nagsimula kami sa umpisa. Kwentuhan, lakad-lakad, simpleng kamustahan. At habang lumilipas ang mga araw, napansin ko na kahit wala akong alaala ng dati naming pinagsamahan, ang katawan ko, ang puso ko ay tila kabisado na siya. May mga sandaling bigla akong mapapatitig sa kanya habang kumakain kami ng lugaw sa kanto. Tapos mararamdaman ko na parang ilang beses na naming ginawa yan noon, o kaya kapag tumatawa siya, bigla akong tinatamaan ng kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Parang tahanan. Tumating ang punto na tinanong ko siya, anong nangyari pagkatapos kong hindi ka piliin noon? Hindi siya agad sumagot. Pero maya-maya, umupo siya sa tabi ko at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Nawala ako, Rika. Hindi sa lugar, kundi sa alaala mo. Sa mundo mo. At oo, nasaktan ako. Pero alam kong hindi pa yon ang tamang panahon para sa atin. Kaya hindi ako tuluyang nawala. Hinintay ko ang tamang pagkakataon na magtagpo ulit tayo, na wala ng sumpa, wala ng kapalit. Napaluha ako. Kasi totoo, hindi ko siya pinili noon. Takot ako. Takot akong mawalan ng sarili, ng pamilya, ng mundo. Pero ngayon, wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang kahilingan, kundi ang makasama ako kahit sa pinakaordinaryong paraan. At doon ko na-realize, minsan pala, ang tamang pagmamahal ay hindi yung kailangang madaliin. Hindi yung kailangang ipilit, kundi yung marunong maghintay, marunong magpatawad, at marunong magsimulang muli kahit wala na ang mga lumang alaala. Ilang buwan ang lumipas. Unti-unti, naging bahagi na ng araw-araw kong buhay si Elian. Naging kaibigan siya nina mama at papa.
Nakikipag-inuman pa nga kay Papa tuwing may handaan. At sa bawat araw na kasama ko siya, pakiramdam ko may parte ng nakaraan naming unti-unting binubuo, hindi bilang rekoleksyon, kundi bilang panibagong kwento. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng bituin, sa parehong lugar kung saan ako dati nagpapaalam sa kanya, nilabas niya ang lumang sisidlan. Akala ko na wala na yon. Pero iningatan pala niya. Gusto mo bang buksan natin to? Sabay? Tanong niya. Tumango ako. Binuksan niya ito. Walang laman. Pero sa oras na nagdikit ang kamay namin sa ibabaw nito, may dumaloy na liwanag. Hindi makintab, hindi maliwanag, kundi malambot. Mainit, parang hininga, parang alaala. At sa ilang saglit na yon, pumikit ako at may isang iglap lang ng liwanag sa isip ko. Isang yakap sa gitna ng ulan, isang halik sa kubo, isang gabi ng pag-amin, at isang desisyong masakit pero matapat. Napangiti ako habang nakapikit. Hindi buo, hindi malinaw, pero sapat para maramdaman kong totoo ang lahat. At pagdilat ko, nakita ko siyang nakangiti. Naalala mo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi buo, pero hindi na kailangan. Kasi kahit hindi ko tandaan ang mga nangyari noon, ang puso ko sigurado na ngayon. Ngumiti siya at doon, sa ilalim ng bituin, hinawakan niya ang kamay ko at marahang hinalikan. Minsan, ang pagmamahal, hindi mo kailangang maalala para paniwalaan. Minsan, sapat na yung nararamdaman mong buong ka kapag nandoon siya. At kung totoo man na ang engkanto ay isinumpa noon para matutong magmahal bilang tao, siguro ang kabuuan ng sumpa ay hindi lang ang pagmamahal niya, kundi pati ang pagkatuto ko na mahalin siya ng buong buo, kahit walang mahiwagang alaala, kahit walang paalala, kahit walang takot. Kasi ngayong tao na siya at ako'y buo na rin, pareho kaming pumili. Hindi dahil kailangan, kundi dahil sa wakas, pareho na kaming handa. At yon ang simula ng totoong kwento naming dalawa.